Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tang with evidence na ako mga kabibig. Grabe, na-shock ako sa explanation ni Jam Magno tungkol sa suhol or bayaran na finding the signature para sa sa People's Initiative na marami namang mga evidences na talagang sinuhulan, bribery, or binayaran yung mga taong pumirma. Pero iba ang interpretasyon ni Jam Magno, mga kabibig. Iba ang kanyang paniniwala dito. Ayon kay Jam Magno, this is an incentive. Kung pipirma ka, bibigyan ka ng incentive. Kung hindi ka pipirma, wala kang incentive. Pero grabe naman kay Lucky naman bigayan ng incentive dyan, Magno. Kailangan ba talagang bigyan ng incentive ang mga tao para lang sa People's Initiative? Anong tawag dito? Pasasalamat kasi pumirma? Nako, iba. Bakit ang sinabi ni Senator Amy Marcos na may mga nalaman siya na merong mga isang barangay captain sa isang distrito na kailangang humanap ng 20,000 signatures para makakuha ng 20,000 na pera. At marami mga mayor din na nakuha ng 50% pambayad. Tapos sabi ni Edsel Lagman, 100 pesos ang bayaran. Marami na nagsasabi, si Pulong Duterte nagsabi na. Tapos isang congressman sa Davao nagsabi din na galing sa PBA party list. Pero bakit iba ang interpretasyon ni Jam Magno? Anong nangyari kay Jam Magno? Dapat sana very confident ay ipinaglalaban ni Jam Magno itong klaseng suhulan. Pero iba ang pag-interpret ng Jam Magno, hindi suhol ito, kundi incentive. Nako, napanood nyo na ba ang video explanation ni Jam Magno? Masyasaka kabibig. O, panoorin tayo kabibig ha. Hanapin natin ang video ni Jam Magno. Okay, hanapin natin. Nasaan ba si Jam? Miss Jam, nasan ka na ba? Ay, ito si Jam Magno. O, hanapin natin ha. O, ito. Naalangtan ako'y gusto ipasabot sa mga tao regarding the People's Initiative. First, you said that this was an action from the House Speaker. And I said that this is false. Why? Because the form itself has the House Speaker's name, the President, the Senate President, and the rest of the Filipino people. That's us. The People's Initiative is an effort, okay, to urge our government to finally talk about the Constitution and the amendments we need to make for our economy to recover. Pero ang kahirapan niyan, sinisiraan po ito ng iba't ibang mga tao Sinisiraan sa daw. hindi ko alam na rason. Aha. Like for example, nagkakagulo sila sa Davao City because supposedly ang nagpapalakad sa Davao City ng People's Initiative ay si PBA Party List Congresswoman Migs Nograles. So, inamin niya ni Sa Jam hindi po Magno. nakakaalam, ang awayang Duterte at Nograles, ever since the world began pa po iyang away na yan. We, Ayaw ko makisali. we. Ayaw din dapat nating makisali kasi ang away ni Kong Pulong at ang away ni Kong Migs, hindi tayo kasali, guys, ha? Ang Davao City po ay hindi po ang buong Pilipinas. At nakakatawa ang sabihin, lalo na talaga sa mga tao na kilala ko sa Davao City, nung nakaraang eleksyon na sinabi nilang Davao is not for sale. The whole of Davao is not for sale. And besides, this is really not to buy your vote. Because kung may ayuda ka mang matanggap for signing the People's Initiative, it is an incentive. O, diba? It is not buying your vote because this is not an election. It is simply to signal our government that the people want change. Akala ko ba gusto natin ang pagbabago? Ang pagbabago ay galing po sa mga signatures ninyo. Halak. Ang kahirapan sa mga Pilipino ay naniniwala kayo sa fake news. Naniniwala kayo sa chismis. Mag-iiba ba ang feeling nyo about sa People's Initiative na to kung ang mga Duterte ang nagpagawa? Sa mga hindi po nakakaalam, si Senator Robin Padilla po ang unang tao sa Senado na nagsalita about the constitutional amendments, specifically in 7 economic provisions to allow foreign direct investment. Yan lang po yun. Sino ba ang nagsabi sa kanya na ito talaga ang ifa-fight niya sa Senado? Walang iba kundi ang favorite kong presidente na si PRRD mismo.
Kaya nga ako sumama sa Baguio City sa kanya last year Diba? February 10, 2023, gumawa po ako ng video, nakapajama ako noon, nakatali ang buhok ko, at inexplain ko sa inyong lahat that it is only the economic provisions that need to be amended in our constitution to allow our economy to recover. Ang kahirapan niyan, ginawa na namang panira kay House Speaker at ginawa na namang pamumulitika ng mga taong may personal na away sa kanilang mga distrito. Guys, pwede ba? Walang eleksyon. Ang signature mo, hindi rin yan impeachment complaint. And besides, kahit man anong gawin yung paninira, your signature is simply a call to action. Alam nyo ba na may mga batas na isinulat ang Kongreso na pinasa na nila sa Senado na walang action? Katulad na lang ng pagtaas ng sweldo ng mga teachers at nurses. Akala nyo ba hindi yan ginawa ng action ng Congress? Akala nyo ba na hindi na nakuha ni House Speaker Martin Romualdez ang supermajority? Yan ang nga ba sinasabi ko? Ayoko makinig sa kanya. Oo. Ayoko makinig kay Jam Magno. Ang napaka-OA. At the same time, parang hindi ako tawag yun. It doesn't mean that I cannot relate. Pero parang sabi niya, hindi ito eleksyon. Hindi nga ito eleksyon. Totoo namang hindi eleksyon. Pero dapat ba talaga bigyan ng pera kung mag-sign ka ng People's Initiative? Pago na ba yan? Diba? Dapat bang suhulan ang o dapat bang bigyan ng incentive ang tao kung mag-sign ng People's Initiative? Kung wala talagang isip man lang na walang perang or incentive man lang, kasi sabi ni Jam Magno na kalakip kung mag-sign ng signature, edi sana walang isyong lalabas. Edi sana hindi ito sasabog. Hindi maging mali ang interpretasyon ng tao. Edi sana straightforward yung pag-iisip ng tao na this People's Initiative signature campaign is for the welfare of the Filipino people without any incentive. Pero biglang nagbago ang hangin. May palakip na pera. And how do you define that? Incentive? Hindi ba suhol? Di ba mga kabibig? Let's find out kung ano ang ibig sabihin ng incentive ha. May nakita akong isang netizen na nag-post ng kung ano ang ibig sabihin ng incentive para malaman din nating lahat what's the meaning of incentive. O ito ha, share screen ko sa inyo mga kabibig. Kasi parang mali yung pag-interpret ni Jam Magno. This is my own interpretation, Jam. If you don't get my point, so I'm sorry din. Ito incentive. It's a noun. Incentives. Dami yan. A thing that motivates or encourages one to do something. So yung pera, yung nagpapa-motivate ng tao para pumirma. Kung Bisayo na to, iba gisuhulan ka para pumirma. Dapat ba talaga may suhol para pumirma? Hindi pa pwede kusang loob kang pumirma at wala kang ini-expect sa gobyerno kundi maging matino, maging maganda ang kanilang charter change sa ating konstitusyon kung gusto talaga nila. There is no incentive for customers to that's an example, 'di ba? So sana ang pera pala ay yung nakaka-motivate ng tao para pumirma. Nako po, iba. Ito ha, may nakita na akong post. Ito. Galing kay Senator Amy Marcos. It was fairly detailed. Project PI ang tawag pala nito. Galing kay Senator Amy Marcos yan. Project PI. So, how to define that? It is still incentives. Timeline daw nito, major activities are December 15 to January 3. Prepare petition, print proposition, signature sheets. Detalyado siyang hanggang darating na February. Pag dumating sa February 12 hanggang March 10, verifications of signatures by COMELEC election officers as ordered by COMELEC Inc. Bank. March 11 to April 8, conduct a public hearing on the petition to determine the sufficiency or insufficiency of petition of the required document. It goes on and on.
And it's very interesting na hawak nila ang COMELEC. And if sufficient on April 9, Bataan Day, COMELEC prepares for the plebiscite. So normally, dito, pinapakita or sinasabi ni Senator Amy Marcos ang timeline ng Project People's Initiative. Okay lang naman ito. Walang problema mga kabibig. Okay lang i-continue nila itong Project People's Initiative. Ang tanging mali lang nakita ng mga tao, itong bigayan ng pera. Itong incentives daw, sabi ni Jam Magno. Dapat ba talagang may incentive na ipamimigay? For what for? Para pang snacks? Para pamalit ng bigas sa sobrang mahal? Inuna pa itong tsa-tsa? Hindi ba pwedeng unahin natin kung paano ba resolbahin itong sobrang nagmamahalang presyo sa ating gobyerno, sa ating mga produkto? 'Di ba? Kalerki lang. Talagang merong timeline sila at ginawa tayong tanga. Pinasa-sign pa tayo at binibigyan ng pera para ma-continue ang kanilang timeline. Fairly detalyado. At sabi yan ni Senator Amy Marcos. So ano masasabi nyo dito? Talagang ibinulgara ni Senator Amy Marcos eh. Now, Senator Amy Marcos, anong magagawa mo dito? Bilang kapatid ng ating presidente, na-inform mo ba si Pangulong Bongbong Marcos sa plano ng nasa Kongreso itong timeline nila? Alam ba ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa People's Initiative? Alam ba ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa charter change? Baka ikaw lang ang nakakaalam or baka hindi mo pinaalam sa kapatid mo. 'Di ba? Nagkagulo na ang mga tao lalo sa Davao tungkol dito. Alam niyo ba kung ano ang nagpagulo sa kanila? Itong bayaran. Itong incentives, ang sabi ni Jam Magno. Oo, wrong pala yung paggamit natin sa word, hindi sohol, kundi incentive. Buti na lang, 'di ba? Hay nako, ayon kay Senator Amy Marcos, madaming naisingit sa bicameral, isa na doon ang 14 billion na gagamitin sa tsa-tsa. Akala ko ba West Philippine Sea ang paglalaanan ng malaking budget, kaya binawasan niyo ang budget ng OVP at DepEd? O, diba? Wala ng budget, wala ng confidential funds ang OVP at ang DepEd. Pero ito pala yung plano nila. Magpaka-tsa-tsa sila. O, diba? Ganon lang kabibig, 'di ba? Parang ano ba, napaka-unfair naman na mag-suffer ang ating education nang dahil lang sa mga gusto nilang mangyayari sa Pilipinas. As in, super nawindang ako na incentive pala ang tawag doon sa mga 100 pesos, sa 2,000 pesos, sa 3,000 pesos na sinasabi ng mga congressman at sinasabi ni Edsel Lagman at yung mga reliable sources ni Senator Amy Marcos. Incentives ang tawag doon. So if ever nakakuha ka ng incentives dyan, nako, congratulations ba ang tawag dyan? Nako mga kabibig. So ano ang yung reaction tungkol dito? As in, super shock ako na madami na pala ngayon ang naka-receive ng incentives. Oo. Pero ang Davao is still standing as one na ayaw nila ng incentives. Ayaw nilang lokohin ang sarili nila na pipirma sila dahil lang sa incentives. Ang tanging na intindihan nila is pumirma sila kasi may ayuda daw ipamimigay. At tapos binigyan sila ng ayuda without reading kung ano yung pinirmahan nila, tapos ma-shock na lang sila nga, People's Initiative pala iyon. Ang question, ano ang People's Initiative? Yan ang mga tanong sa kanilang utak. Tapos, sabi ng iba, pirma ka lang dyan, tapos kunin mo itong 100 pesos, o di kaya 2,000, o di kaya 3,000, tapos pwede ka nang umuwi. Nagkukolekta pala sila ng signature kasi may timeline pa lang gagawin ang Kongreso. Sinabi na ni Senator Amy Marcos ang timeline. Di ba mga kabibig? Heto na naman si Harry Roque sa isang eksplosibong news kung saan dito nag-explain kung bakit ba talaga pilit nila at desperado silang magbago ang saligang batas. O ito ha,
proposals Panoorin sa taong natin mga bayan kung kabibig. paano babaguhin ang sa ngayon po, Okay, again. Play. bakit desperado ang gusto magbago ng saligang batas? Ang babaguhin nilang probisyon kung paano boboto ang Kongreso kung ang Kongreso mismo ang magsusumite ng proposals sa taong bayan kung paano babaguhin ang saligang batas. Sa ngayon po, ito ay voting separately. Kasi kung voting jointly po yan, talo ang Senado dahil 24 lang ang Senado, 318 ang Kamara de Representante. Pero isipin nyo naman po, kung ang ordinaryong batas ay dumadaan sa separate voting ng parehong chambers of Congress, bakit pag proposal na amendahan ang pinaka-importanting batas sa buong bansa, ang saligang batas, voting jointly sila. Hindi atatama yun. No? So kaya nga, ang gusto nila, tanggalin na yung balakid na yan ng masunod na ang Kongreso. At siyempre, kapag masunod ng Kongreso, bubuwagin nila ang Senado, bubuwagin nila ang presidency, papalitan na ng Prime Minister ng ang isang mambabatas na galing sa mababang kapulungan na hindi manalo para presidente ay po pwedeng maging Prime Minister. Gahama naman po yan sa kapangyarihan. Oh, see? Again. Bakit desperado ang gusto magbago ng saligang batas? Ang babaguhin nilang probisyon kung paano boboto ang Kongreso kung ang Kongreso mismo ang magsusumite ng proposals sa taong bayan kung paano babaguhin ang saligang batas. Sa ngayon po, ito ay voting separately. Kasi kung voting jointly po yan, talo ang Senado dahil 24 lang ang Senado, 318 ang Kamara de Representante. Pero isipin nyo naman po, kung ang ordinaryong batas ay dumadaan sa separate voting ng parehong chambers of Congress, bakit pag proposal na amendahan ang pinaka-importanting batas sa buong bansa, ang saligang batas, voting jointly sila. Hindi atatama yun. No? So kaya nga, ang gusto nila, tanggalin na yung balakid na yan ng masunod na ang Kongreso. At siyempre, kapag masunod ng Kongreso, So yun naman kabibig. Na-stop na natin itong narinig na natin ang explanation ni Harry Roque. So, ano sa palagay niyo kabibig? Tama ba ang charter change? Sabi naman ng iba, ang plano namang baguhin ng mga charter change is yung pagpasok ng mga banyaga para maka-invest sa Pilipinas, makabili ng mga lote sa Pilipinas para gumanda ang ekonomiya ng Pilipinas, which is tama lang naman kung para sa Pilipinas. Walang problema sa charter change. Ay, wala talaga. As long as you let the people know kung ano ang nasa panloob dito, kung ano ang maging epekto nito sa ating lahat. Walang problema doon. Alam nyo kung ano ang pinakamalaking problema? Itong incentive na ito. Dito nagka-problema ang maraming congressman. Kasi people interpret that one as suhol, as binabayaran sila. Diba? So, ano yung komento tungkol dito mga kabibig? For me, incentive mayan or suhol, hindi maganda. Hindi talaga maganda. Kung gusto nyo talaga na makakuha ng totoong pirma at signatories na maraming Pilipino, daanin nyo sa saktong pag-disseminate ng information. Daanin nyo sa insaktong pag-inform na maraming Pilipino kung para saan ito. Kasi, let's face the reality. Maraming Pilipino hindi alam kung ano ang Chacha. Maraming Pilipino hindi alam kung bakit mayroong People's Initiative. Gusto nyo ba? Pilitin nyo? Sakalin nyo ang mga Pilipino sa pera? Para agad-agad makuha nyo ang signatories? Which is hindi naman maganda. Kaya itong project, People's Initiative, ay nagsimula na pala. At talagang binulgar yan ni Senator Amy Marcos. Diba? Buti pa si Senator Amy Marcos, very honest. Pero ang question is, alam ba ito ng ating Pangulo? At sana alam ito ni Pangulong Bongbong Marcos para bigyan din yan daan. Pwede naman siyang kausapin niya ang House Speaker. House Speaker, kumusta pala ang Congress? Bakit merong mga issue na ganito? Maraming mga Pilipino ang nagtanong, o ano ba ito? Tama ba o hindi? Mga ganun ba? Di ba, kadugo sila. So, ganun lang. So, mga kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video kung ano ang iyong komento tungkol dito. Tama ba ang word na ginamit ni John Magno, incentive instead of sohol or bayad? Kayo na ang bahalang humusga. And this disclaimer lang, these are all our point of views regarding the issue na ating pinag-uusapan ngayon. And if you want to share your point of views, comment down below. Okay? Bye, everyone. See you next time. Bye. Enjoy. Regards ko sa shout out sa lahat ng mga OFW dyan all over the world. Be happy always. Bye!